Ang makakasama natin ngayon ay isa sa mga magagaling na inhinyero ng National Irrigation Administration, isa sa mga kagalang-galang at kinagigiliwan na top management official. Let us all welcome our Senior Deputy Administrator, Engineer Robert C. Sugitan. Hello, Sir Robert. Hello, Saul. Good afternoon. Yes, I thought I was not the one you are introducing. Salamat po, Sir, sa papapaunlak sa aming imbitasyon na makapanayam po kayo dito po sa istorya niya. You're welcome, but I did not expect this. Opo, sobrang busy niyo, Sir, kaya salamat po at nakahingi po kami ng schedule ninyo, Sir. Sir, para po sa kaalaman ng lahat, kayo po ay nagsilbi sa National Irrigation Administration for 42 years. Sir, you've started working here at the age of 24, right? Yes. Ano po ang inyong position dito, Sir? I started from the bottom. I started as engineer trainee as soon as I got in the construction of Pantabangan Dam. Opo. And Sir, nag-retire po kayo bilang Deputy Administrator for Engineering and Operations year, anong year, Sir? Yes, nag-retire ako noong 2013. 2013. Pero hindi po doon nag-stop yung inyong serbisyo sa NIA. Hindi, kasi after I retired, I was taken in by Aboitiz in its 8 kVA hydropower project in Maris, in NIA. Oh, That's why I was not totally detached with NIA. And then on 2017, I was again taken in by Balog-Balog, Internal Management Consultant. Alright. Sir, sa higit po na 4 na dekada ng pagkisilbi po ninyo dito sa ating ahensya, ano po ang saloobin ninyo ngayong kayo po ay nakabalik at na-appoint bilang pangalawa sa pinakamataas na posisyon dito sa ating ahensya? Well, truth to tell, I was somewhat adamant na pumasok ulit sa government service. But I cannot just say no, of course, to the call of government. And personally to the present administrator now, Engineer Eduardo G. Guillen, who happens to be my townmate and my compadre. So when he asked me to help him out with the NIA, then although my family was hesitant, my wife and my daughter were very hesitant that I go back to government service because as you all know, alam niyo naman sa gobyerno, maraming pinagdadaanan and at my age, they were afraid na hindi ko makayanan yung rigors of government service. But then again, as I have said, I cannot say no to the present administrator now, especially that he personally did all the legwork in having me appointed as the Senior Deputy Administrator for NIA. In Malacanang po. Yes, yes. Wow. Sir, bilang aming Senior Deputy Administrator, ano po sa palagay ninyo ang mga dapat pagtuunan ng ating ahensya when it comes to project implementation? In terms of project implementation, really, you have to be very, very careful with project preparation. Kasi doon lahat nag-start, nag-emanate. Kung ano yung project, kung ano yung tinitignan natin kanyang kahinatnan, at kung paano natin ipupuso yung mga projects na yan. Otherwise, if identified potential project is not fully prepared, then in time, magkakaroon ng lots of modifications, lots of alterations, lots of variations that will add up to the cost and add up to the delays, such as right of way. Even though initially yung mga landowners whose properties would be traversed by our facilities, and also yung exact location or yung precise location ng mga facilities natin, kung minsan kailangan magbago to suit actual field conditions. Sir Sugitan, ano po ang ginagawa ng ating ahensya ngayon para po matugunan itong mga problema po nating hinaharap at maiwasan po na mangyari po ito sa future? Well, we are lining up several trainings para ma-upgrade yung skills and capabilities ng ating mga technical men. Not only technical men, pati yung mga ibang kasama nating in government, mga manggagawa ng NIA,
para tumaas yung antas ng kanilang kaalaman sa kanya-kanyang trabaho, maraming naka-line up na training programs, which is open to all who are interested. Ganda po yun, sir. Sir, most of NIA employees call you Uncle Bob. Ano po ang katangian ng isang Uncle Bob kung bakit marami po ang humahanga po sa inyo? Aside from sa magandang lalaki, jokes lang yun, jokes lang. I deal with people, hindi ko tinitignan kung anong level ka. Pagdating sa trabaho, we are all even. At yung parati kong sinasabi, walang kuripot sa ating organisasyon. Kung mayroon kang nalalaman, i-share mo. Do some tutoring and mentoring para ma-develop yung mga katabi mo. Kasi bandang huli, tumanda ka na, sila na yung gumagawa nung dapat mong gawin. And pag hindi sila fully prepared, fully equipped, ang magsasuffer yung organization mismo. Sir, ano po ang magbibigay ninyong payo sa bagong henerasyon po ng mga empleyado ng NIA, tulad ko po, on how to become an efficient and effective public servant? Ang paborito kong linya ko minsan pag nagbibigay ng message, sa mga empleyado, bago man o mga datihan, yung pagtaas ng kamay natin tuwing meron tayong flag ceremony, itanim natin sa ating puso, sa ating isipan kung ano yung nilalaman nung sinusumpaan natin. Yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa gawain, pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamahal sa kapaligiran, at yung paggalang, pagmamahal sa ating may kapal. Ayun lang. You can take off from all those at hindi ka maliligaw. Thank you, sir. Sir, bago po tayo magtapos, meron po ba kayong mensahe sa ating mga magsasaka na katuwang natin sa mga programa ng ating ahensya? Sa ating pong mga minamahal na mga magsasaka, salamat po at parati kayong katuwang namin sa aming paglulunsad ng mga paggawain na gaganda at ikabubuti ng ating patubigan. Kayo po ang inaasahan namin at ground level or sa bukid na kaagapay namin parate. At sana gabayan nyo kami kung saan dapat ilagay yung aming mga paggawain, yung nararapat na lokasyon, kasi kayo mismo ang nakakaalam kondisyon sa kabukiran. At sana ipagpatuloy nyo ang pagtulong sa pagsusulong ng ating mga programa upang hindi lang kayo makikinabang, kundi ang buong sambayanan. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Dahil sa kanyang ipinamalas na kahusayan sa pamumuno bilang dating Deputy Administrator for Engineering and Operations Sector, muli siyang itinalaga bilang Senior Deputy Administrator ng National Irrigation Administration. Ito ay isang patunay na kailanmay hindi nawala sa kanyang puso ang paglilingkod sa ating mga magsasaka at sa sambayan ng Pilipino. Siya si Engineer Robert C. Sugitan at ito ang istorya niya.